Yo, what's up mga tol? So yan, para sa mga nagtatanong kung paano kunin ang sahod kay Foodpanda, ginawa ko tong video na to para makatulong sa mga kasamahan natin na baguhan. So unang-unang gagawin nyo guys, mag-download lang kayo ng ganito, CLIQQ. Pag na-download nyo yan, ready nyo lang. Meron akong nakahanda na screenshot kasi nabago na kasi yung laman nito ngayon. Niready ko na lang sa screenshot para may pakita sa inyo. So ganito guys, halimbawa ito yung sa wallet nyo. So kailangan yung tandaan yan sa wallet. Tapos ito naman yung sa earnings nyo. So bali ang una nyong gagawin guys, kunin nyo muna tong earnings na to. Punta kayo sa calculator para makuha natin yung eksaktong kinita natin. So kagaya nito, ito yung pinaka-kabuuan sa loob ng session na napili ko. For example, kagaya nito, meron 11 hours and 5 minutes. Bali, ito yung kabuuan na kinita ko sa loob ng dalawang session. Bali, ang session na kinuha ko kasi is dalawang 5 hours. So bali, natapos ko ng 11 hours and 5 minutes. So ganito yung gagawin nyo. For example, ito yung kabuuan, no? Punta kayo sa sa calculator. Tandaan nyo to. Click nyo lang yung home, tapos punta kayo sa calculator. Then balik uli kayo dito. Tandaan yan, 1810.63. Tingnan nyo kung tama, no? 1810.63. Then ang gagawin nyo, minus nyo yung 2%. Then ayan, click nyo lang equals. Bali yung 2% na niles natin kanina, yun ay mapupunta kay Foodpanda. At yung the rest naman na naiwan dito, ito yung kabuuan nakita natin. Ito yung pinaka final na kabuuan na kinita natin sa duty natin. So ang next step naman natin ngayon, paano natin kukunin kung magkano yung i-remit natin kay Foodpanda. Yung i-remit natin, yun yung pinakabayad natin sa order ni customer. So ngayon nakuha na natin kung magkano yung kinita natin. Ito naman yung sa wallet natin, kabuuan na nakuha natin or nakolekta natin. So ang gagawin natin ngayon, ililes natin yung laman or yung lahat na nakolekta natin. Ililes natin dito sa kinita natin. So bali yan, tatandaan nyo lang yan. Kung magkano yung total kabuuan ng wallet natin. So kailangan accurate yan, no? So ngayon nakuha na natin yung kwenta, no? Yung naiwan dito, bali ito yung i-remit natin. Dapat natin i-remit kay Foodpanda. So ito yan yung may 1,492 something, no? Yan yung i-remit natin. So syempre after natin makuha yung computation, saka natin puntahan tong CLIQQ. So open lang natin to. At ganito yung makikita natin. So meron kayong makikitang loan sa ibaba. Yan. Click nyo lang yung loan. Tapos type nyo dito sa search bar yung Dragon Loan. So yan, lalabas na yan. Then dito sa reference number, ganito ang gagawin nyo. So open natin yung Roadrunner apps natin. Tapos punta kayo sa wallet, then may makikita kayong deposit. Click nyo lang deposit para makapasok kayo sa reference number nyo. At pagdating dito, after nyo makuha yung reference number nyo sa Roadrunner apps, ayun yung ilalagay natin dito. So yan guys, huwag nyo kalilimutan yung dalawang letra na capital letter sa unahan. Kailangan nyo ilagay yun. Then pagkatapos dyan, yung contact number nyo. Yung contact number na kailangan dito, kung ano yung contact number na naka-registered sa Roadrunner apps natin. Then yung amount, kung magkano yung kailangan natin i-remit. So ang kailangan natin i-remit kanina ay nasa 1,400 plus. So bali ang gagawin natin, isasarado lang natin 1,500 para wala ng butal. Then pagkatapos lang yan, click nyo lang yung confirm. So ganun lang ka-basic guys yung gagawin natin. At pagkatapos, yun yung i-represent natin sa 7-Eleven. Yun ay papakita natin para ma-scan. At pagkatapos natin mag-remit, bali makikita nyo dito kung magkano yung remittance ninyo at kung magkano yung kinita nyo.